Nagsisimula ang kwento sa isang mayamang lalaki na si Had na nagpapahinga sa isang marangyang bahay kasama ang kanyang batang asawa. Bigla na lang tumahol ng tuloy-tuloy ang kanilang aso kaya sila nakaramdam ng kaba. Dahil inis na si Had, inutusan niya ang katulong na ilabas ang aso. Ngunit nang ilabas ito ng katulong, bigla siyang inatake at pinatay ng isang taong palihim na ng biktima kay Had. Matapos patayin ang katulong, pumasok ang misteryosong lalaki na si Daniel at pinatay rin si Had at ang kanyang asawa. Si Daniel ay isang kinatatakutang mamamatay tao sa Europa at si Had ang kanyang pangunahing target. Upang maitago ang kanyang bakas, sinunog ni Daniel ang bahay ni Had at agad na tumakas. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang prestihiyosong paaralan sa Switzerland kung saan makikilala natin ang nag-iisang anak ni Had na si Ella. Sa puntong ito, wala pang kaalam-alam si Ella na pinatay na ang kanyang ama. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, isang mamamatay tao na nagngangalang Lucas ang inupahan para patayin si Ella. Ngunit bago niya gawin ito, nagdesisyon si Lucas na kilalanin muna kung sino ba talaga si Ella. Kinagabihan, hinahanap si Ella ng isang dormitory staff para ipaalam na namatay na si Had. Ngunit nagsinungaling ang roommate ni Ella at sinabi niyang nasa library pa si Ella. Sa totoo, nakatago lang pala si Ella sa likod ng pinto. Sinabi ng staff sa roommate na iparating kay Ella na magpunta sa kanya pagbalik mula sa library. Pero may ibang plano si Ella, nakipagkita siya sa kanyang nobyo sa isang nightclub. Tahimik siyang lumabas sa bintana para makapunta sa kanyang date. Samantala, binabantayan na pala siya ni Lucas at sinundan siya hanggang nightclub. Sa club, nakasama ni Ella ang kanyang nobyo at nag-enjoy sila sa loob. Patuloy na minamanmanan ni Lucas si Ella at naghihintay ng tamang oras para isagawa ang misyon. Ngunit nang makita niya ng malapitan ang mukha ni Ella, naalala niya ang sarili niyang anak na kahawig nito. Dahil dito, nagbago ang isip ni Lucas at sa halip na patayin si Ella ay nagdesisyon siyang protektahan ito. Hindi nagtagal, isa pang mamamatay tao ang dumating at tinangkang barilin si Ella. Ngunit mabilis na nakaputok si Lucas at napatay niya ang kalaban. Nagkaroon ng bar-ilan dahil nalaman na kasali pala si Ella sa isang nakamamatay na kompetisyon na may premyong $1 milyon. Sa kabutihang palad, nailabas ni Lucas si Ella at ang kanyang nobyo palabas ng club at isinakay sa kotse para makatakas. Subalit, patuloy silang hinabol ng iba pang mga mamamatay tao. Sa isang punto, naaksidente ni Lucas ang isa sa mga humahabol na sasakyan. Bumaba siya ng kotse para harapin ang mga kalaban. Habang abala si Lucas, tumakas si Ella at ang kanyang nobyo. Di nagtagal, natagpuan muli ni Lucas si Ella at pinasakay siya sa kotse. Ipinaliwanag niya kay Ella na maraming mamamatay tao ang naghahabol sa kanya at kung gusto niyang mabuhay kailangan niyang sumama sa kanya. Pero hindi nagtitiwala ang nobyo ni Ella kay Lucas at pinipigilan siyang sumama. Matapos mag-isip, nagdesisyon si Ella na sumama kay Lucas. Habang nagmamaneho, tinanong ni Ella kung may kinalaman ba sa kanyang ama ang lahat ng nangyayari. Una, nanahimik lang si Lucas, nagtaka si Ella kung bakit hindi na lang sila humingi ng tulong sa pulis. Sumagot si Lucas at sinabing 80% ng mga awtoridad sa bansa ay kontrolado ng mga taong gustong pumatay kay Ella. Kinabukasan, habang nasa kotse pa rin, huminto muna sila sa isang paradahan. Sinabi ni Lucas kay Ella na yumuko para hindi siya makita ng mga pulis. Habang nagtatago, napansin ni Ella na may dalang hiringgilya si Lucas, na nagpapahiwatig na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Pagdating sa parking lot, nagplano si Lucas na palitan ng kanilang kotse ng ibang nakaparada roon. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makaalis ng bansa agad gamit ang isang border route na ilang oras lang ang layo. Upang hindi sila mahalata, sinabi ni Lucas kay Ella na magtago sa likod ng upuan habang sila ay bumibiyahe. Habang nasa biyahe, inamin ni Ella na galit siya sa bago niyang stepfather at stepmother. Alam niya na sangkot ang kanyang ama sa illegal na drug trafficking sa Europa na siyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon, pakiramdam ni Ella na siya naman ang target dahil sa ginawa ng kanyang ama. Tinanong din ni Ella si Lucas kung totoo bang adik siya. Umamin si Lucas na oo, nais ding malaman ni Ella kung sino ba talaga si Lucas. Ngunit pinatahimik siya ni Lucas dahil may checkpoint ng pulis sa unahan. Matapos makalusot ng ligtas, nagsalita na si Lucas.
Ibinahagi niyang dati siyang army sergeant, namatay lahat ng kanyang mga kasama sa isang labanan kaya siya nalugmok sa depresyon. Doon nagsimula ang kanyang pagkakalulong at pagkasira ng personal na buhay. Lumipat ang eksena sa England kung saan makikilala natin ang isang lalaki na si Richard. Pinanunood ni Richard ang kanyang anak habang nag-e-ensayo ng archery dahil gusto niyang lamaking matapang at walang awa ang bata. Si Richard ang siyang nag-hire ng mga mamamatay tao kabilang si Lucas para patayin ang pamilya ni Ella. Ito ay dahil ang ama ni Ella, na dati niyang business partner, ay binalak na isumbong lahat ng kanyang krimen sa FBI. Maya-maya, dumating ang isang tiwaling ahente ng FBI na si Gina. Palihim na kasabwat ni Richard si Gina at iniulat niyang matagumpay na napatay si Had at ang kanyang batang asawa. Ngunit sinabi rin ni Gina na isa sa mga hitman, si Lucas, ay nagtaksil at tinakas si Ella. Ngayon, walang nakakaalam kung nasaan sila, ibinunyag din ni Gina na bago napatay si Had, nagawa pa niyang nakawin ang lahat ng pera ni Richard. Dahil dito, nagngingit-ngit si Richard at inutusan si Gina na hanapin at patayin sina Ella at Lucas at kunin muli ang ninakaw na pera. Pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay Gina, pumunta si Richard sa isang bodega sa likuran ng kanyang ari-arian. Doon ay may isang sibilyan siyang ikinulong sa hawla upang sanayin ang kanyang mabangis na aso. Nakasuot ng proteksyon ang sibilyan pero nagawa pa rin siyang atakihin at patayin ng aso, bagay na ikinatuwa ni Richard. Samantala, makalipas ang 2 oras, nasa France na sina Lucas at Ella. Huminto sila sa isang bahay na dati ay pag-aari ng matalik na kaibigan ni Lucas na namatay sa labanan. Sa loob, nagpa siya si Lucas na tawagan si Richard. Nang sagutin ni Richard, tinanong ni Lucas kung bakit gusto niyang patayin si Ella. Ipinaliwanag ni Richard na ang pagpatay kay Ella ay magsisilbing babala sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na huwag siyang pagtataksilan. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Lucas na siya na ang pumatay kay Ella kapalit ng malaking gantimpala. Ngunit kung tatanggi si Lucas, binyanta ni Richard na tatargetin niya ang pamilya nito lalo na ang anak na babae. Ngayon ay naguguluhan si Lucas kung pipiliing iligtas si Ella o poprotektahan ang sariling pamilya. Pagkatapos noon, inilabas ni Lucas si Ella mula sa trunk ng kotse at dinala ito sa loob ng bahay. Pagkapasok, humingi si Ella ng pahintulot na gumamit ng banyo. Habang nandoon, napansin niya ang isang cellphone na nakahiga. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang tawagan ang numero ng kanyang ama. Ngunit sa halip na ang kanyang ama, si Gina ang sumagot. Sinabi ni Gina na si Lucas ay isang hitman na ipinadala para patayin siya. Dagdag pa ni Gina, kung gusto niyang manatiling ligtas, kailangan niyang ipadala agad ang kanyang lokasyon. Matapos niyang ipadala ang lokasyon, lumabas si Ella ng banyo at kinakabahang tinanong si Lucas kung talagang balak niya siyang patayin. Inamin ni Lucas na dapat sana ay ganoon, ngunit hindi niya magawa dahil naaalala niya ang sariling anak na babae. Dahil sa takot, tumakbo si Ella upang makatakas, hindi nagtagal, hinabol siya ni Lucas gamit ang kanyang sasakyan at pilit na ipinaliwanag na hindi niya ito sasaktan. Ipinaliwanag din niya na kahit siya ay inupahan upang patayin si Ella, hindi niya magawa dahil kamukha niya ito ng kanyang anak. Ibinunyag din ni Lucas na patay na ang kanyang ama, bagay na ikinagulat ni Ella. Kahit komplikado ang relasyon niya sa kanyang ama, minahal pa rin niya ito. Habang nagpapahinga sina Lucas at Ella upang kumain at uminom, bigla silang pinaputukan ng 2 tauhan ni Richard. Agad silang tumakbo papasok ng bahay upang makatakas. Nakipaglaban si Lucas sa isa sa mga tauhan habang si Ella ay sinubukang dumaan sa likod. Ngunit paglabas niya, may isa pang tauhan ni Richard na nakatutok ng baril sa kanya. Bago pa man siya barilin, dumating si Lucas at iniligtas siya, sabay hila upang tumakas. Habang nagmamaneho palayo, inutusan ni Lucas si Ella na siya muna ang humawak ng manibela habang ginagamot niya ang sugat sa hita. Ngunit dahil nanginginig pa si Ella at hindi nakapokus, bumangga sila sa isang barrier. Dahil dito, kinailangan nilang magpatuloy sa paglalakad. Sa wakas, nakarating sila sa istasyon ng tren at nagplano ng umalis ng bansa. Tumawag si Lucas sa kanyang kaibigan upang makipagkita sa susunod na hintuan ng tren. Habang naghihintay, may pulis na lumapit kay Lucas upang suriin ang kanyang pagkakakilanlan. Buti na lamang at may dalang pekeng dokumento si Lucas kaya hindi siya pinaghinalaan.
Habang nasa tren, dumating ang kaibigan ni Lucas na si Susan. Tinawagan siya ni Lucas upang humingi ng tulong, si Susan na isa ring asasin at matagal ng kaibigan ni Lucas ang tumulong gamutin ang sugat nito. Habang ginagamot si Lucas, sinabihan ni Susan si Ella na lumipat muna sa kabilang bagon. Habang naghihintay, naalala ni Ella ang mga alaala kasama ang kanyang ama. Pagbalik ni Susan kay Ella, binalaan niya ito na si Lucas ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa kanyang adiksayon at pabago-bagong ugali. Ipinayo niya kay Ella na bumaba na lang sa susunod na hintuan at lumayo ng husto. Pagkatapos ng payo, bumalik si Susan kay Lucas, sinubukan niyang ilihis ang atensyon nito gamit pa ang droga upang hindi hanapin si Ella. Ngunit napansin ni Lucas ang kanyang panlilinlang at pinilit siyang magsabi ng totoo. Umamin si Susan na kabababa pa lang ni Ella at siya ay binayaran ng mga tauhan ni Richard upang ilayo siya kay Lucas. Agad na nagmamadaling hinanap ni Lucas si Ella, samantala, sa labas ng tren, nilapitan si Ella ni Daniel, ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Bago pa siya makuha ni Daniel, dumating si Lucas at nagkaroon ng putukan. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Lucas na mahayla si Ella at makatakas. Pagkatapos, nagpasya silang tumungo sa England sakay ng barko. Sa biyahe, tinanong ni Ella si Lucas kung talagang hindi niya siya papatayin. Ayaw sagutin ni Lucas at sa halip ay itinuruan siyang gumamit ng armas. Ngunit nang paulit-ulit pa rin siyang magtanong, itinapat ni Lucas ang baril sa sariling dibdib at sinabing kung hindi siya mapagkakatiwalaan, pwede na siyang barilin ni Ella ngayon din. Sa huli ay nagdesisyon si Ella na pagkatiwalaan si Lucas. Pagdating nila sa England, dinala ni Lucas si Ella sa isang lumang bahay na pagmamay-ari niya ngunit matagal na niyang hindi nadalaw. Habang naroon sila, tinanong ni Ella si Lucas kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Lucas na ang may kagagawan ay isang lalaking nagngangalang Richard na isang international criminal na nagkukunwaring nagpapatakbo ng investment company. Dahil sa pag-uusisa, ginamit ni Ella ang computer sa bahay upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Richard. Nadiskubre niya ang pangalan at address ng kumpanya nito na nagkataong nasa England din. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Ella si Lucas na noon ay nahihirapan dahil sa withdrawal symptoms habang sinusubukan niyang labanan ang kanyang bisyo. Hiniling ni Ella kay Lucas na pabagsakin si Richard kapalit ng dobleng gantimpala dahil siya na ang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama. Ngunit dahil sa sobrang pagkakasakit dala ng withdrawal, hindi tumugon si Lucas at hindi pinansin si Ella. Determinado si Ella na kumilos mag-isa, kaya kinuha niya ang isang baril at nagpasya siyang pumunta sa opisina ni Richard na malapit lang. Bagaman halos walang malay si Lucas, pinilit niyang payuhan si Ella na huwag pumunta. Ngunit buo na ang loob ni Ella at nagpasya siyang harapin si Richard. Maya-maya ay dumating si Ella sa opisina ni Richard na handang makipagkaharap. Lumapit siya sa receptionist at sinabing tawagin si Richard dahil nais niyang sumuko. Ilang sandali pa ay lumabas si Richard at agad siyang tinutukan ni Ella ng baril. Ngunit nag-alinlangan si Ella at hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Sa halip ay nagpipanik siya at tumakbo palabas ng gusali. Paglabas niya ay naroon na ang mga pulis at siya ay inaresto at dinala sa istasyon. Samantala, tinawagan ni Gina, ang tiwaling ahente ng FBI, si Richard at ibinalita na lahat ng perang ninakaw ng ama ni Ella ay nakaimbak sa isang Swiss bank account sa pangalan ni Ella. Ibig sabihin kailangan nila ng pahintulot ni Ella upang makuha ang pera. Nang malaman ito, inutusan ni Richard si Gina na agad puntahan ang presinto at ipalabas si Ella upang makuha nila ang pera. Kinagabihan, nakalaya si Ella mula sa istasyon ng pulis. Naroon si Gina na kunwari ihahatid siya sa airport para makabalik ng ligtas sa Amerika. Ngunit sa likod ng lahat, nakarecover na si Lucas mula sa withdrawal at nagsimulang hanapin si Ella. Nakakita siya sa security camera ng mga tauhan ni Richard na palihim na pumapasok sa lugar kaya mabilis siyang kumilos upang pigilan ang mga ito. Una niyang sinubukang maghatid ng mensahe kay Richard sa pamamagitan ng isa sa mga tauhan, hinihiling na tigilan na si Ella. Ngunit nang tumanggi ang lalaki, napilitan si Lucas na patayin ito. Kasabay nito ay biglang lumitaw si Susan at tinutukan ng baril si Lucas. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Lucas na umalis, ipinaalala na minsan silang naging magkaibigan.
Ngunit ibinunyag ni Susan na kinuha siya upang patayin si Lucas dahil may malaking halaga sa ulo niya. Wala nang nagawa si Lucas kundi mauna at siya ang nakapatay kay Susan. Samantala, dinala ni Gina si Ella sa isang bodega kung saan naghihintay si Daniel upang siya'y alagaan. Doon tumawag si Richard kay Lucas at inasar siya, sinasabing wala na siyang magagawa dahil nasa kanyang kamay na si Ella. Ilang oras matapos nito, dinala ni Gina at Daniel si Ella sa bahay ni Richard. Plano nilang ikulong siya sa basement hanggang sa isiwalat niya ang detalye ng Swiss bank account. Kinagabihan ay may malaking party si Richard kasama ang ilang opisyal. Habang abala ang lahat, nakapasok na si Lucas ng palihim. Nang matuklasan ni Richard na naroon si Lucas, nagpanik siya at nagmamadaling pumasok sa isang silid para kumuha ng armas. Ngunit nauna na si Lucas at tinutukan siya ng baril. Dahil alam ni Richard ang galing ni Lucas, nakiusap siyang huwag siyang patayin at inalok siyang bayaran ng kahit anong halaga. Ngunit tanging nais malaman ni Lucas ay kung nasaan si Ella. Ibinunyag ni Richard na buhay pa si Ella at nakakulong sa basement kasama ni Gina at Daniel. Pinilit ni Lucas si Richard na dalhin siya roon. Pagdating nila, binalaan ni Richard sina Gina at Daniel na huwag magkamali. Ngunit biglang dumating ang anak ni Richard at tinamaan ng palaso si Lucas, dahilan para magsimula ang putukan. Dahil dito, nagkagulo ang mga bisita at nagtakbuhan palabas. Sa gitna ng kaguluhan, napatay ni Lucas si Gina. Samantala, sinubukan ni Ella na tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa pasilyo. Ngunit nahabol siya ni Daniel at binaril sa balikat kaya nahirapan siyang magpatuloy. Sa oras ng kawalan ng pag-asa, dumating si Lucas at nakipaglaban ng matindi kay Daniel. Sa isang punto, nakalamang si Daniel at muntik nang matalo si Lucas. Ngunit biglang lumitaw si Richard at binaril si Daniel. Lumabas na matagal na palang plano ni Richard na patayin pareho sina Lucas at Daniel. Pagkatapos nito ay tinutukan niya ng baril si Lucas. Ngunit bago siya makaputok, nagawa ni Ella na barilin siya at nailigtas si Lucas. Matapos ang lahat ng kaguluhan, agad na dinala ni Lucas si Ella palabas upang magamot ang kanyang sugatang balikat. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap si Lucas ng tawag mula kay Ella na nakabalik na sa Amerika. Ngayon ay nakatira na siya sa pamilya ng kanyang tiyo at masaya ang kanyang buhay. Tinanong niya si Lucas kung kumusta ito at sinagot niyang ayos lang siya. Ibinahagi ni Ella na naglipat siya ng $10 milyong sa account ni Lucas bilang pasasalamat. Sinabi rin niya na kung sakaling kailanganin siya ni Lucas, palagi siyang handang tumulong, dahil dito ay nagkaroon ng tapang si Lucas na muling makipag-reunite sa kanyang asawa at mga anak. Ngayong nalampasan na niya ang kanyang bisyo, handa na siyang tanggapin muli ng kanyang pamilya, lalo na't mayroon na rin siyang malaking halaga sa kanyang account.